Okay, good guys, no? Mayroon na naman tayong gagawin dito. Ito po ay LG turbo drum, no? So, ang error nito guys is DE, sabi ng ating customer. So, ito guys, testing natin, i-check natin kung anong problema, no? Bakit nagkaroon siya ng DE error? So, lagay natin siya sa spin para makita natin. So, ayan, yung magnet niya dito guys, wala na. May magnet kasi yan dyan. So, yun yung nagsiswitch dapat kasi wala na yung magnet niya, no? Natanggal na siguro. So, ang gagawin natin dito guys, para hindi na siya babalik yung DE, bypassin na lang natin yung kanyang lead switch, no? Kasi nga wala na yung magnet dito, no? So, ayan, no? Lumalabas yung DE error. Kasi nga, wala na yung pinakamagnet niya, guys. Natanggal na sa katagalan dahil luma na siya, no? So, ang gagawin natin, bypassin na lang natin yung lead switch niya, no? Para tuloy-tuloy na yung gamit ng ating customer. Kasi nga, kung lagyan mo siya ng magnet, guys, nalalaglag lang din, no? So, ang gawin natin, bypassin na lang natin yung pinaka-lead switch niyan. So, ito yung board niyan, no? Ayan. So, baklasin natin para ma-bypass natin yung pinaka-lead switch nito. So, nandito tayo ngayon, guys, sa San Pedro, Laguna, no? Dito tayo ngayon nag-service, no? So, ito po ay turbo drum LG non-inverter, no? So, non-inverter ito. Kasi yung mga inverter, guys, kapag DE error, may mga sariling lead switch na yan. No, ito kasi nasa board pa nakalagay, no? So, ang gagawin natin dito, bypassin natin siya. So, yan guys, oh, itong portion na to, mayroong parang metal dyan, no? So, yun po ang pinaka lead switch niya. Yan yung magnetic switch, kung tawagin, na pag tumapat yan sa magnet, guys, magkaroon siya ng contact. So, kaya, mapagana mo siya sa spin, no? So, yun. So, subukan natin. Gagawin namin to guys. Bypassin na lang natin, no? Para hindi na magpaulit-ulit, no? Hindi na babalik yung DE error. Ayan. So, subukan natin baklasin yung board, no? So, dalawang option nyo dyan, guys. Pwede nyo operahan sa likod or pwede nyo ihinang sa taas, no? Depende kung saan kayo komportable, no? Kung saan kayo comfortable sa paggawa. Pwede nyo siyang ihinang sa likod, operahan nyo yung board, or doon na kayo mismo mag-tap sa pinaka-magnetic niya, no? So, binabaklas namin to guys, kaso medyo matigas, no? Medyo malutong na kasi tayo guys yung mga clip nito pag mga luma na. Kaya dandahanin nyo lang kung gusto nyo siyang baklasin. Kasi pagka malakasan nyo siya guys, tatanggal yung clip niya. Although ano naman yan, may screw naman yan, kahit wala na yung mga clip na yan. So, gagawin namin dito, diretsuhin na lang natin to. Dito na natin sa taas tirahin, no? Dito na natin sa taas gawin. Yung pinaka lead, yan, no? Magnetic switch ay i-connect natin. Ihinang na lang natin. Bypass natin. So, katingin nyo lang, guys. Yung pinaka cover niyan, katingin nyo. Ayan. So, pag nakating nyo na yan, pwede nyo lang mahinang yung pinaka switch niya. Kasi nga, yung function niyan guys, parang mayroon siyang glass na maliit dyan. Tapos, yung dalawang wire, mayroon siyang halos magkadugtong na wiring, no? So, ang mangyayari niyan, kapag na-magnet siya guys, magkaroon siya ng contact. So, yung dalawang wire na yan, pag dugtungin nyo na lang, no? So, yun po yung gagawin nyo. Ihinang nyo na lang para magkaroon na siya ng permanent contact. So, mawawala na yung pinaka DE error niya, no? So, ito yung naging problema sa mga matagal na LG turbo drum, no? Kasi nga, yung magnet niya guys, minsan nalalaglag na. Yung lagayan niya guys, ay wala na. Napuputol na, no? So, pwede nyo siyang lagyan ng magnet, no? Kaso, ganun din naman, babalik din. So, mas maganda na i-bypass nyo na lang, no? Ayan. So, yan, nilinis na natin. Yan, ito yung wires, guys. No? Ito yung dalawang linya na nagko-contact yan siya pagka nagkaroon siya ng magnet. So, ang gagawin nyo, i-permanent contact nyo na siya, no? Ihinang nyo na, no? Yun yung pag-bypass nito. Yan, no? Dalawang wire yan. So, ihinang nyo na yung dalawang wire dyan. Para siyang hibla, no? Dalawang hibla yan na magkadugtong. Pero, ano yan?
Pagka wala yung magnet, naghihiwalay yan. So, magnetic kasi yan. So, pwede nyo ihinang. Bypass nyo na lang. Yan. Para wala nang balikan. So, yun. So, marami na rin naman tayong vlog dito, no, na ilabas sa mga ganitong error. Kaya, madali na lang naman ito, no. Ayan. So, inihinang namin ngayon to guys, no. So, sa mga gusto pala magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page sa North Cherry Repair Shop, no. So, ang schedule natin is ano naman, no, one day before, no, yung scheduling natin. Kasi marami naman kaming team na nagsiservice, no. Ayan. So, nahinang na natin, guys. Ayan. Okay na yan, no. Testingin na natin. Tingnan natin kung ayos na, no. So, tinap lang natin, guys, yung dalawang wire. So, continuityhin muna natin, no. Tingnan natin kung okay yung tapping natin. Gamitan nyo ng tester. Continuity nyo kung talagang nagdugtong. Dapat meron siyang buzzer. Ayan. So, okay siya. So, ang gawin natin dyan, testing natin. Tingnan natin kung ayos na, no? Ayan. So, saksak natin, guys, para makita natin kung working na. Kung ayos na ba, kung nag-spin na. So, ayan. Okay na siya. Start natin. Tingnan natin kung iikot na, no? Ayan. Tingnan natin na may ikot, guys. Ayan. So, yun, no? Madali lang siya i-bypass, guys. Yung mga DE error, basta marunong ka lang maghinang. Importante, marunong ka maghinang, guys, sa inyong... Ayan. So, tingnan natin na may ikot siya, guys, no? Ayan, umikot na siya, no? Okay na siya. Wala na siyang error. Kasi nga, binaypass na natin yung pinaka lead sensor niya, no? So, yun. So, mga ganito kasi pagka matagal na, natatanggal na yung pinaka lead sensor. Minsan, yung lagayan ng magnet kasi nawala na, basag na. Kaya nalalaglag na siya, no? So, yun. So, kung gusto nyo man talian yan, gawan nyo ng improvised magnet, pwede naman, lagyan nyo ng magnet. Kaso, ganoon din naman. May natatanggal. No? So, yan. So, okay na siya, no? Okay? Thank you. Bye-bye.